Ang maikling pagniningning ni Emma Alegre, isang pagbabalik tanaw sa bituin ng LVN Pictures. Panimula, ang paglitaw ng isang bituin sa ginintuang panahon. Sa makulay at masiglang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, ang dekada 1950 ay kinikilala bilang isa sa mga ginintuang panahon nito. Ito ang panahon ng mga dambuhalang estudyo, ng mga bituing may ningning na hindi kumukupas, at ng mga pelikulang humubog sa kamalayan ng isang buong henerasyon. Sa hanay ng mga naglalakihang pangalan na nagmula sa LVN Pictures, isa sa mga Big Three na estudyo noon, isang pangalan ang umusbong na may kakaibang bilis at talas, si Emma Alegre. Bagamat ang kanyang pamamayagpag sa industriya ay naging maikli, ang kanyang pagdaan ay nag-iwan ng isang di malilimutang marka, isang salaysay ng mabilis na pagsikat, di matatawarang talento at isang misteryosong paglisan sa tuktok ng tagumpay. Ang kwento ni Emma Alegre ay hindi lamang salamin ng kanyang personal na paglalakbay bilang isang artista, kundi pati na rin ng sistema at kultura ng paggawa ng pelikula sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang karera, mula sa pagiging isang di inaasahang kontrabida hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamahuhusay na leading lady ng LVN, ay isang testamento sa kanyang likas na kakayahan at sa kakayahan ng estudyong kilalanin at hasain ang isang natatanging talento. Ang kanyang biglaang pagre-retiro ay nagdagdag ng isang patong ng hiwaga sa kanyang katauhan na nagpanatili sa kanyang imahe bilang isang bituin na nanatili sa kanyang pinakamaliwanag na anyo, malayo sa paglipas ng panahon at pagbabago ng industriya. Sa pagbabalik tanaw na ito, ating susuriin ang buhay at sining ni Emma Alegre. Ang bituing minsan ay nagniningning ng buong ningning sa kalangitan ng pelikulang Pilipino, mga unang pangarap at di inaasahang landas tungo sa pelikula. Isinilang noong 1933, si Emma Alegre ay lumaki sa isang panahong mayaman sa sining at panitikan. Bago pa man siya mapadpad sa harap ng kamera, ang kanyang mga pangarap ay nakatuon sa ibang larangan ng pagpapahayag. Taglay ang talino sa pagsusulat at malikhaing pag-iisip. Ang kanyang orihinal na adhikain ay ang maging isang mamamahayag, journalist, at isang manunulat, creative writer. Ang mga larangang ito ay nagpapahiwatig ng isang personalidad na may malalim na interes sa pagkukuwento, pagsusuri sa karakter ng tao, at pag-unawa sa mga salaysay ng buhay, mga katangiang sa huli ay magiging pundasyon ng kanyang husay sa pag-arte. Subalit, tulad ng maraming kwento sa industriya ng pelikula, ang tadhana ay may ibang planong nakalaan para sa kanya. Ang landas na kanyang tinatahak patungo sa mundo ng pamamahayag ay biglang lumiko nang siya ay matuklasan ng isang talent scout mula sa LVN Pictures. Sa panahong iyon, ang mga estudyo ay aktibong naghahanap ng mga bagong mukha na may potensyal na maging susunod na malaking bituin. Ang pagkakatuklas kay Emma ay isang halimbawa ng serendipity, isang maswerteng pagkakataon na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ang alok na subukan ng pag-arte ay isang malaking pagbabago mula sa kanyang mga naunang pangarap. Gayunpaman, tinanggap niya ang hamon. Ang desisyong ito ang nagbukas ng pinto sa isang mundo na, bagamat hindi niya pinlano, ay tila nakatakda para sa kanya. Ang kanyang pagpasok sa LVN Pictures ay hindi lamang pagpasok sa isang film studio. Ito ay pagpasok sa isang institusyon na may sariling sistema, kultura, at isang pamilya ng mga pinakatanyag na artista sa bansa. Dito magsisimula ang kanyang transformasyon mula sa isang dalagang may pangarap na magsulat tungo sa isang aktres na ang mukha at emosyon ay magbibigay buhay sa mga kwentong isinulat ng iba. Ang pagsisimula mula kontrabida tungo sa pagkilala, 1954. Ang taong 1954 ang naging opisyal na pagsilang ng karera ni Emma Alegre sa pelikula. Ang kanyang unang proyekto, Ang Dalaginding, ay agad na sumubok sa kanyang kakayahan. Sa isang industriya kung saan karaniwang nagsisimula ang mga baguhan sa maliliit o di gaanong mahalagang papel, si Emma ay binigyan ng isang mahalagang gampanin, bagamat ito ay bilang isang kontrabida. Sa pelikulang ito, siya ay itinambal sa dalawa sa mga pinakamalaking bituin ng LVN noon, sina Armando Goyena at Nida Blanca, na siyang mga bida sa kwento ng pag-iibigan. Ang pagganap bilang kontrabida ay isang di pangkaraniwang
panimula para sa isang aktres na kalauna ay magiging isang tinitingalang leading lady. Ang papel na ito ay nangangailangan ng tapang at husay upang maging epektibo nang hindi kinamumuhian ng manonood sa personal na antas. Bilang manggugulo sa pag-iibigan ng mga pangunahing tauhan, kinailangan niyang magpakita ng isang antas ng intensidad at dramatikong bigat na karaniwang hindi inaasahan sa isang baguhan. Ngunit sa halip na maging hadlang, ang papel na ito ang naging kanyang unang entablado upang ipakita ang kanyang likas na talento. Agad na napansin ng kanyang mga kasamahan sa industriya at ng mga manonood ang kanyang epektibong pagganap. Ang kanyang presensya sa screen ay hindi nalunod sa kabila ng katanyagan ng kanyang mga kasama. Dahil sa positibong pagtanggap sa kanyang unang paglabas, mabilis na nasundan ito ng isa pang proyekto sa loob ng parehong taon. Muli siyang nakasama ni Nida Blanca sa pelikulang Teenager. Sa mga sumunod na pelikula, gumanap siya sa mga supporting role na nagsilbing kanyang pagsasanay at paghahasa. Ang mga papel na ito ang nagbigay daan upang mas lalo niyang maunawaan ang sining ng pag-arte sa pelikula, matutunan ang teknikal na aspeto ng paggalaw sa harap ng kamera, at bumuo ng ugnayan sa iba't ibang direktor at kapwa-artista. Ang taong 1954 ay naging isang mahalagang panahon ng pag-aaral at pagpapatunay para kay Emma Alegre. Sa loob lamang ng ng isang taon, matagumpay niyang naipakilala ang kanyang sarili bilang isang bagong aktres na may malaking potensyal at handang gampanan ang anumang papel na ibigay sa kanya. Ang rurok ng tagumpay, higit sa lahat at ang pagtanghal bilang pangunahing bituin. 1955. Kung ang 1954 ay taon ng kanyang pagpapakilala, ang 1955 ang taon ng kanyang koronasyon. Ito ang panahong ganap na kinilala ang kanyang talento at siya ay itinaas sa estado ng isang ganap na bida. Ang pinakamahalagang pangyayari sa kanyang karera ay dumating sa pamamagitan ng pelikulang Higit sa Lahat, isang proyektong magiging panandang bato sa kanyang legasya. Ang pagkakasama niya sa pelikulang ito ay hindi isang karaniwang casting decision. Siya ay personal na hiniling ng isa sa mga pinakadakilang haligi ng industriya ng pelikulang Pilipino, ang premyadong aktor na si Rogelio de la Rosa, upang maging kanyang kapareha. Sa panahong iyon, si de la Rosa ay hindi lamang isang sikat na aktor, siya ay isang institusyon. Ang kanyang pagpili kay Emma Alegre bilang kanyang leading lady ay isang napakalaking pag-endorso at isang malinaw na pagkilala sa kanyang kakayahan. Para sa isang aktres na halos isang taon pa lamang sa industriya, ang mapili ng isang Rogelio de la Rosa ay isang pambihirang karangalan na nagpatibay sa kanyang lumalagong reputasyon. Sa Higit sa Lahat, gumanap si Emma bilang si Rosa. Dito, naipamalas niya ang kanyang kahusayan sa drama na nagpapakita ng malawak na hanay ng emosyon na kinakailangan ng kanyang karakter. Nakasama niya sa pelikula ang isang di-kalibreng pangkat ng mga artista, kabilang sina Ike Jarlego Jr., Oscar Kisi at Vixia Lyon, na lalong nagpayaman sa kalidad ng produksyon. Ang kanyang pagganap ay hindi lamang hinangaan ng publiko kundi kinilala rin ng mga kritiko. Bunga nito, si Emma Alegre ay nominado para sa kategoryang Best Actress sa prestihiyosong FAMAS Awards. Ang nominasyong ito ay isang malaking tagumpay na naglagay sa kanya sa hanay ng mga pinakamahuhusay na aktres ng taon. Bagamat ang tropeyo ay hindi niya naiuwi, ito ay iginawad sa isa ring mahusay na aktres, si Rosa Rosal, para sa pelikulang Sonny Boy. Ang mismong nominasyon ay isang napakalaking panalo. Pinatunayan nito na si Emma Alegre ay hindi lamang isang magandang mukha sa pinilakang tabing, kundi isang seryoso at may kakayahang aktres na kayang makipagsabayan sa mga pinakamagagaling sa industriya. Ang tagumpay ng Higit sa Lahat at ang kanyang nominasyon sa FAMAS ang siyang tuluyang nagluklok sa kanya bilang isa sa mga pangunahing bituin ng LVN Pictures. Ang kasikatan, isang talak ng mga pelikula at tambalan. Matapos ang kanyang tagumpay sa Higit sa Lahat, tuluyan nang bumukas ang pinto para kay Emma Alegre upang maging isa sa mga pinakaabala at pinakahinahangaang leading lady ng kanyang panahon. Ang mga sumunod na taon ay naging saksi sa sunod-sunod na pagbibida niya sa mga pelikula, kung saan nakatambal niya ang ilan sa mga pinakasikat na leading man ng dekada 50. Ang kanyang filmografiya ay nagpapakita ng kanyang versatilidad
at ng malaking tiwala na ibinigay sa kanya ng LVN Pictures. Naging mabunga ang kanyang pakikipagtambal sa iba't ibang aktor. Nakasama niya sina Carlos Salazar at Leroy Salvador sa mga pelikulang Pasikat, Tagapagmana at Karnabal. Ang mga tambalang ito ay nagpakita ng kanyang kakayahang makabuo ng chemistry sa iba't ibang kapareha na isang mahalagang katangian para sa isang leading lady. Muli niyang nakatrabaho ang mga batikang aktor tulad ni Armando Goyena sa Chaperon, kasama si Alfonso Carvajal. Ang kanyang tambalan sa isa sa mga pinakagwapong mukha ng LVN, si Mario Montenegro, ay nagbunga ng mga pelikulang Pilipino Costume No Touch at Everlasting. Ang mga proyektong ito ay lalong nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang romantikong bida. Sa pelikulang Palasyong Pawid, ipinakita niya ang kanyang kakayahang makibahagi sa isang ensemble cast nang makasama niya ang aktor na si Florentino Ballester at ang kapwa-aktres na si Tessie Quintana. Ang kanyang ugnayan sa pamilya de la Rosa ay nagpatuloy ng muli niyang makatambal si Rogelio de la Rosa sa pelikulang Idolo, kasama si Jose Vergara. Nakatrabaho rin niya ang kapatid ni Rogelio, ang isa ring sikat na aktor na si Jaime de la Rosa, sa pelikulang Kumbanchero. Ang kanyang listahan ng mga kapareha ay nadagdagan pa nang makasama niya si Carlos Padilla Jr. sa pelikulang Basta Ikaw. Noong 1956, naging bahagi siya ng isa sa mga pinakamalaking produksyon ng LVN, ang all-star cast na pelikulang Medalyong Perlas. Ang pagkakasama niya sa proyektong ito, na pinagbidahan ng halos lahat ng malalaking bituin ng estudyo, ay isang patunay ng kanyang mataas na katayuan sa loob ng LVN. Siya ay kinilala at itinuring na isa sa mga mahuhusay at maaasahang leading lady ng kanyang henerasyon. Isang aktres na patuloy na nagpamalas ng talento at profesionalismo sa bawat proyektong kanyang ginawa. Ang kanyang maikling panahon sa industriya ay napuno ng mga di malilimutang pagganap na nag-iwan ng marka sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Ang hiwaga ng paglisan, ang maagang pagre-retiro sa tuktok ng tagumpay sa huling bahagi ng dekada 1950, sa panahong na nasa rurok siya ng kanyang kasikatan, at habang ang kanyang karera ay patuloy na umaarangkada, isang di inaasahang desisyon ang ginawa ni Emma Alegre na gumulat sa industriya at sa kanyang mga tagahanga. Bigla siyang nagretiro sa pag-arte. Ang kanyang paglisan ay hindi unti-unti. Ito ay isang biglaang pagtalikod sa mundong nagbigay sa kanya ng katanyagan. Sa gitna ng liwanag na kanyang tinatamasa, ang desisyong ito ay naging isa sa mga pinakamalaking hiwaga sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Sa isang industriya kung saan marami ang nangangarap na makamit ang kanyang estado, ang kanyang voluntaryong pag-alis ay isang pambihirang hakbang. Walang pampublikong anunsyo ng mga dahilan, walang paalam na panayam. Matapos ang kanyang huling proyekto, tila naglaho na lamang siya sa mata ng publiko. Mula sa sandaling iyon, wala nang naging balita tungkol sa kanyang naging buhay sa labas ng limelight. Pinili niyang mamuhay ng pribado, malayo sa ingay at pagsubaybay ng media at ng mga tagahanga. Ang kanyang katahimikan ay naging ganap. Magpasa hanggang ngayon, ang mga detalye ng kanyang personal na buhay matapos ang kanyang pagre-retiro ay nananatiling nakatago at iginagalang. Ang kanyang maagang pagre-retiro ay nag-iwan ng isang malaking katanungan, ngunit ito rin ang nagpreserba sa kanyang imahe. Hindi na siya nasaksihan ng publiko sa kanyang pagtanda o sa paglipas ng kanyang kasikatan. Sa alaala ng mga manonood, siya ay nanatiling si Emma Alegre, ang maganda, mahusay, at eleganteng bituin ng dekada 50. Ang kanyang paglisan sa tuktok ng tagumpay ay nagdagdag ng isang alamat sa kanyang kwento. Isang salaysay ng isang bituin na piniling kusang kumawala sa kalangitan habang nasa pinakamatingkad nitong pagniningning. Konklusyon, ang pamana ni Emma Alegre. Ang karera ni Emma Alegre, bagamat sumaklaw lamang sa loob ng ilang taon, ay isang makapangyarihang salaysay ng talento, oportunidad at personal na pagpapasya. Mula sa isang dalagang may pangarap na maging manunulat, siya ay naging isa sa mga pinakakilalang mukha ng ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang epektibong kontrabida, sa isang maaasahang supporting actress, hanggang sa isang premyadong leading lady, ay nagpapakita ng isang mabilis ngunit matatag na pag-akyat na nakabatay sa tunay na kakayahan. Ang kanyang pamana ay hindi lamang nasusukat sa bilang ng mga pelikulang
kanyang ginawa o sa mga parangal na kanyang natanggap. Ang kanyang legasya ay nakaukit sa kalidad ng kanyang mga pagganap at sa diwa ng kanyang panahon. Kinatawan niya ang isang uri ng bituin na may angking ganda, talino at dignidad. Mga katangiang nagbigay buhay sa kanyang mga papel at nagpatibay sa kanya sa puso ng mga manonood. Ang kanyang biglaang pagre-retiro sa halip na burahin ang kanyang alaala ay lalo pang nagpatibay sa kanyang alamat. Si Emma Alegre ay nananatili sa kasaysayan bilang isang testamento na ang tunay na ningning ay hindi laging nangangailangan ng mahabang panahon upang mamukadkad. Ang kanyang maikling pagniningning ay sapat na upang mag-iwan ng isang di malilimutang liwanag. Isang paalala ng isang natatanging talento na dumaan at nagbigay kulay sa makulay na mundo ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang kwento ay isang pagdiriwang ng sining, tagumpay, at ang kapangyarihang pumili ng sariling landas kahit pa ito ay malayo sa inaasahan ng marami.